Good afternoon, guys. So, today is September 19, 2023. Tuesday po tayo ngayon at around 4:59 p.m. Ang gagawin po natin ngayon ay magpa-market review sa PSE. Yan muna ang gagawin natin. Market review sa PSE, and then after nito, next vlog natin is mag-create tayo ng watchlist. Compared ng watchlist natin kahapon at saka create tayo ng watchlist natin para bukas. So, what we gonna do today, punta na tayo dito, daily routine natin to, ganito talaga ginagawa natin, puntahan natin yan, tapos, select natin, ito, kahit yung cursor mo, tapat mo lang sa market, tapos, hindi double click, dito sa, click mo yan, okay, market status. So, yung klinik ko yan, alam mo yung sa mouse, yung merong, doon, merong gulong na maliit, nasa gitna. Yun yung ginagawa ko. Pero bakit mali to? Hindi ganyan, guys. Ulitin natin. Market summary to. Hindi pala market status. Market summary yung gusto nating tumbukin. Okay? So, aray ko. Ano kaya yung market status? Hindi ko pa chinek. So, dito sa market status, dito natin kukunin yung mga, yan, ito. Ano kaya ang tsura nila ngayon? Ang laki pa rin, guys. More on selling pa rin. Net foreign. Lalaki pa rin. Alam mo, before, napansin ko dati, na hindi pa napapakita magandang move yung Tuesday to, no? Today is Tuesday, di ba? Hindi pa nagpapakita yung market na maganda siya. Para sa akin yun, ha? Tapos, hindi pa nag-a-up eh. Sabi ko, bumabagsak, pero bakit kaya yung net foreign green? Laging green, guys, kahit bumabagsak yung yung market. Tapos, pero, green pa rin. Alam mo yun? Sabi ko, hindi confluence yung ganong, bakit green? Tapos, yun, lo and behold, umakyat yung market. Tapos, kaya, pagka maganda naman yung market, tapos maraming red, dun naman ako nag-iisip, pangit siguro to. Eto, walang ka-confluence, kumbaga confluence to confluence, kasi nga, pangit na ang market, tapos, lagi pang red. Diba? Lagi pang red to. Ramdam mo talaga pagka green, yung not foreign ang pinag-uusapan, guys. Ramdam mo talaga, hala. Kasi dati, pangit ng market, bumabagsak, tapos green, naka-positive yung net foreign buying. Tapos pagka umaangat, red, negative yung foreign buying, pero umaangat yung price. So, yun. Naranasan ko yung ganong style. Na, dun ko na, hindi pa ako ganong talaga, last year lang yan. Last year lang. Tapos sabi ko, tapos luhaan pa ako niyan, guys. Sobrang laki ng mga losses ko rin. Sabi ko, kaya pala ganito dahil excuse me. Kaya pala umangat kasi green na siya kahit pumapangit yung market. Inaano lang nila kung saan yung support ni PSE. Tapos saka boom. Ayun, lakas. So anyway, market review natin is 62 yung advance. Kung ibig sabihin yung nag-advance, yung mga umangat, 128 yung bumagsak, and 43 yung unchanged. Tapos, 3.65 billion yung total value traded, and that is normal dito sa Pilipinas ngayon, 3.65 talaga. Before kasi 5 billion yung normal natin. And meron tayong negative na naman na net foreign selling na 566.33 million. Medyo mapula talaga ngayong araw na to. So, negative 566.33 million. Ngayon, isa lang ang positive dito sa net foreign buying, which is mining. But the rest, bagsak talaga. Ang property ang pinakakawawa for today kasi negative 2.18% sila. Sumunod sa kanya is holdings. Kahapon lang maganda to sila. So, ngayon, pinakakulelat sa kanila is property, next holdings, and then sino pa? This one, industrial. Basta pinaka nila, medyo matatag ngayon. Hindi naman sobrang tatag, pero pinaka okay sa kanila si financials. Next si mining.
So, red pa rin yan, wala pa rin maganda dyan. Tapos dito sa BPI at saka sa SM, sila lang yung nasa black sale. So, normal lang yan guys. Wala ako masyadong, bakit nandito sila? Ganyan, ganyan. Normal lang sa akin makakita ng ganito. Oh, si SM. So, normal lang SM, BPI kasi index yan eh. So, lagi talaga, sila talaga yung paboritong nandyan sa place ng black sale. Pero kapag may kakaiba dyan, doon lang tayo nagre-react. So, nakuha na natin yung data na to guys, no? Control S nga natin para hindi natin makalimutan. Ngayon, ang gagawin natin, dito naman, ito yung gagawin natin. Tama ba? Nag-gets ko ba? 8. Yep. Ito, 19. Punta tayo sa Facebook. Ngayon sa Facebook, hanapin natin to. Medyo mabagal lang. Okay. Ito nga palang Stock Market Pilipinas on FB. Ito dito tayo kumukuha ng data doon sa yung stock quotes for today, 'di ba? Every day 'yan na may trading day. Diyan natin kinukuha para doon sa AMI broker, para doon natin ilagay sa AMI broker data. Anyway, punta tayo dito. Ito yung Land Bank. Sa Land Bank tayo kumukuha ng mga news naman. Kasi nakaano na sila dito dati. Sa AB Capital ako kumukuha pero laging kulang. Ngayon, dito na tayo sa Land Bank. Okay. So, bumaba pa lang ngayon yung dollar. Kahapon is 56.866. Ngayon naman is 56.755. Tingnan natin itong mga nilalagay ng mga red tape. Ito yon mamaya. Kunin na natin ngayon. Maaga pala may news na pala to siya. Kanina pa. So, kunin natin. Lagay natin dito nga. Tapos, basahin natin. Okay, silent lang tayong magbabasa guys. Pero, ito, bawal ang red tape. Ano yun? Mahabang pila, cut-off system, noon break. Tama ba? Land Bank is one of the anti-red tape authority. And it's on anti-red tape and bawal ang red tape. Ano yung red tape? Mahabang pila, bawal yun. Cut off system, bawal yun. Noon break, bawal yun. Fixer, bawal yun. Prosesong wala sa citizen charter. Bawal ang mga ito ayon sa RA. Gamitin ang hashtag kalakip ang larawan o video ng ebidensya o mag-email sa ganun. Bawal yun yung may cut-off system sa government. Mahaba ang pila. Ito yung basahin mo, ARTA. Bawal na sila picturean? Hindi. Hindi ko gets pero sabi nga dito, di ba, Land Bank Security is one of the anti-red tape authority and it's something, ganyan. Di ba, compliance policy on anti-red tape and ease of doing business in the Philippines. Bawal ang red tape. Red tape. Ano yun? Mahabang pila. Bawal yun? Cut-off system. Di ba, dati may cut-off yan. Noon break. Di ba may break sila? Ngayon wala na. Fixers. Bawal na. Prosesong wala sa Citizens Charter. Ito pa. Is joining hands with the Land Bank Securities in advancing national anti-red tape policy and aiming efficient, fair, and fast processing of transaction investment. Okay, labanan ang red tape sa gobyerno. Nakaranas ka na ba ng alinman sa mga ito? Tinanggihan ang aplikasyon kahit kompleto ang dokumento. Binigyan ng requirements or bayarin na wala sa Citizens Charter. Di nakatanggap ng written notice sa hindi aprobadong aplikasyon. Lagpas sa 3 to 7, 20 rule ang processing time. Walang official receipt. Idinaan sa fixer ang transaction, cut-off system at paglabag sa noon break. Nice. Mabigat ang parusa para sa mga mapatunayang sangkot sa red tape ayon sa Republic Act number. Wow, galing no? Kung unang beses, 6 na buwang suspension sa gobyerno. Kung pangalawang beses o sangkot sa fixing, sibak sa serbisyo, di na maaaring humawak ng pampublikong tanggapan at saka tanggal ang retirement benefits. Dito tayo sa tanggal ang benefits.
1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Isa, tapos 500 hanggang 2 million na multa. Share natin to. Ka-share. Galing naman pala ng government natin. So, eto na lang. Basahin na lang natin to, guys. Tapos, yun. Masinsinang basa lang. Agree, nurture, reacquires, si business. Manila Water Plans 1.15 trillion investment until 2047. You recover energy to absorb subject. Power pa. Red Sea pa. Tapos lalagyan lang natin sila na ticker symbol. Kumbaga bali, medyo nakabisado ko na rin kasi ito eh. Kaya excuse me. Yan, lagyan natin yan. Yan. Tapos ayusin natin to. Lagyan natin na number. Yep. Ba't parang hindi sila pareho nitong number na to? Ayan. Ito. Yun. So, lagyan natin na number. Tapos, gawin natin 11. Tapos, ito, gaya-gaya lang tayo. Next, tapos na tayo dito, no? Check natin to.
So, wala na tayong gagawin sa Facebook. Bali natapos X na natin yan. Punta naman tayo dito sa eto, bago natin X. Okay? So, dito naman, kunin natin yan. Isa-isa. Yan. Lahat ng 19 na, kunyari may mga materials, information, yung mga ganun. Uy, Jollibee. May dividend. Tingnan natin. Yan. Mga favorite natin yung may mga pa-dividend ni Mayor. Okay. Ito, basahin natin yan. Ano kaya yan? Siyempre, babasahin natin. Hindi man natin kaagad maintindihan lahat. At least, kahit papano, kung umangat yan, may news yan Parang matatandaan mo lang siya. May news yan Pero, hindi natin pwedeng kumbaga, wag natin ipilit na hindi talaga natin naiintindihan Ako hindi ko naman naiintindihan lahat Pero parang may just lang ako na, kaya pala umangat to. Ito pala yung ano niyan. May problema pala to. So, ngayon, ang gagawin natin, kunin natin lahat ng share buyback. Okay? Yan. Okay. Ngayon, kunin lang natin, sulat muna natin. Ako sinusulat ko lang muna. Tapos saka ko siya, kasi kung tama ba talaga na nakuha ko, na open ko dito mamaya. Baka kasi may kulang Ay, wag yan. RLC, AP, G, wala na. So, eto lang. Ngayon, unahin muna natin yung share buybacks para mabilis lang siya. So, AGI, 539k. Malakas, Alam mo, pangit ang market ngayon. Actually, mas pangit pa nga ang nakikita ko kay AGI kaysa sa MWH nung nakaraan Pero dahil may share buyback siya, nakakatulong. Para napansin ko lang sa kanila yon, may nakakatulong yung ng price niya. Pero ito, medyo hindi kakaiba naman kasi yung price nito kahapon Excuse me. Red yan sila Pero yun nga, yung AGI nakakatulong. SSP 245k. Yan, kunin lang natin yan. RLC 175. So, yan. Alam mo guys, gusto ko talaga dinodocument yung ginagawa ko ngayon kasi mas nagkakaroon ako ng direksyon. Yun. Ang laki nitong kay AP 950k. So, yan. X na natin yan. Mamaya na lang natin ilagay sa isa-isahin na natin to. Kunyari, signing of memorandum of agreement, yung mga ganyan. So, babasahin lang natin yan. Okay. So, basahin lang natin. Actually, hindi naman lahat ng nababasa ko, guys, naiintindihan ko. Hindi talaga, honestly. Huwag tayong magyabang. Baka tanongin nyo, ano yung pagkakaintindi nyo dyan? Hindi talaga. Pero, may something. Kumbaga, nakakatulong sa akin. Kasi, like for example, okay, kung umangat yan sila bukas, masasabi ko, kasi parang may nabasa ako na ganito siya Ano ba to? Huwag na natin. Vulkan ba to? Huwag na natin. Hindi ko naman naiintindihan yan. Hindi ko rin naman tinatrade yan. Nasaan na ba yun? Ito ba yun? Nasaan na ba yun sinaw? Na-ex ko na yata Anyway, ito, isa naman tayo. So, ganun lang. Sa preferred shares. Kumbaga para may key, lang ako. Keywords, mga ganyan. Okay, preferred shares pala to. Ganun lang. Kasi merong iba, legal something. So, ibig sabihin, may kaso-kaso pala to. So, ganun lang. Ngalina natin yan. Ito, hindi natin naiintindihan masyado, tatanggalin.
change ng par. Okay. Sige, lagay na nga lang natin. Before, ang par value niya ito, 6 billion. Ngayon, 66 billion. From 1 peso, ngayon 10 cents. Diba? Hindi ko kilala to. Actually, hindi naman to tinitrade talaga, EVCV. Hindi siya tinitrade. Pero lagay na lang natin dyan. Okay. Ay, ECVC pala. ECVC. So, check na natin dito sa kabila. Ano yan? So, may pag mga ganyan. Ano kaya to? Ganyan. Pwede natin check dito. Sa Instagram. Yan. Tapos, yan. Ito pala siya. Ang laki. Ba't hindi ito lumalabas? Kailan to? June pa. June 2023. Umangat pala to. Sobrang ganda na itsura niya dito. Para siyang CPLC. Yan. Reset. Sobrang ganda. Alam mo guys, may mga ganito na i-inlove na tuloy ako ngayon sa mga ganitong chart. Kumbaga, na-trade ko kasi, tas aware ako sa trade ko, tapos mamaya kwentuhan ko kayo. Diba? Yung parang I'm just happy lang. So, anyway, June something pa to. Yung last na trade to. June 1 pa. This year lang naman, pero June 1 pa. Sino ba to si ECVC? Sino siya dati? Kalimutan ko na, siguro na bago na change name to. Hindi naman to si Vulcan, no? Si Vulcan ba to? Jeez, parang matapos ang kwentuhan. Dito, ECVC. Sino siya? Kasi merong Vulcan. Yan. Nag-change diba ng pangalan si Vul? Oo, si Vul nga ito. Teka lang, balat kayo kapabul, Ang sabi mo? ECVC. Vulcan? Sabi ko, yung ganda nito. Pero, wala, hindi. Meron na siya. Lagi ko lang siya naririnig, may something siya. So, gagi. Ayan, yung par value nag-change siya. Pero sabi ko, yung structure niya, parang kilala ko eh. Kasi, yun nga. Anyway, JFC, wow. Oh my God. Is this true? Nag-declare ng dividend si JFC. Dito tayo, guys. Kung nag-declare siya, anong itsura niya? Yun. Panalo. Yun. Totoo ba to? Teka lang guys ulitin lang natin. Common ba? Kinabahan ako. Sabi ko, laki 10 piso. Hindi common guys. So, wag natin. Hindi tayo magwawawaw dyan. Kasi hindi siya common. Preferred. Pero, may hinihintay ba ako kay JFC? Let's see. May ka lang. Punta tayo dito, JFC. Kailan ba natin? Sa May pa. Okay, matagal pa naman. Every May pa. Meron sa November? Really? Alam ko meron eh. Ayun, JFC. 2 beses nagbibigay pala to. So, yun. Okay. Kung nasa 100 yan. Next. So, sa November. Paano kung magkano ba last na binibigay? Mga 1 peso lang naman ang binibigay nito. Pero malaki na rin yung 1 peso guys. Kasi kung i-compute natin, is that yours? Compute natin piso. Okay. Piso divide 229.6 times 100. Ayan, 0.40 lang ba? So, wala. 0.40. Wala, hindi masyadong effect. Masyadong effect sa atin. Okay, balik tayo dito. Hindi naman pala tayo dito. Ano pa lang tayo? Ito pala. So, ito naman, press release dated. Ano naman to? So, it contains forward-looking statement. Ano ba? Puro chika-chika lang to. It can no guarantee to.
Wala. Tanggalin ko na. Wala naman akong makuha. So, yan. Pili-pili ka lang. Tapos, tingnan natin kung anong magiging subscription. Ito naman si Green. 480 million shares in Winsun Green Ventures. Okay. Hindi natin alam to, good job ba to sila? Hindi. Tingnan natin mamaya. Okay. Paano ba ang tanggap ng news na yan kay market? Sige. Check natin, guys. Paano? Yun. Bale, neutral lang naman yung ginawa. Wala lang siya. Umangat to eh. Pero mas malakas yung, ewan ko. Babagsak eh. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Malakas pa rin ang selling sa kanya eh. Okay. Next. Same lang. Nag-change lang telephone number. Next. Green. Okay. Ang dami yung mga pina-approve na rin yan. GT Cap. Ito naman, syempre, nung keyword natin dyan, perpetual. Hindi masyadong sa atin yan kasi hindi naman tayo nagpa-perpetual. Pero, ilagay pa rin natin. Ang daming nagpulahan ngayon, guys. Ewan ko, masyadong mapula. Okay, next, same lang din. Yan. And then next, AC, property distribution update. Pero ito ay tapos na, hindi to yung ngayon. Ex-date niya, check natin yung mga pag-dividend, ganyan. Check muna natin kung amend. So, ibig sabihin may pagbabago siguro, may binago sila dyan. May 24. Wag na natin ilagay kasi tapos na. Kumbaga, very tayo sa dividend kasi gumagawa tayo ng ganong data, gumagawa tayo ng na dividend play, di ba? Pero, hindi lahat ng susulat natin katulad nun. Tapos na yun. So, pwedeng So, yun. Okay. Okay. So, save na natin yan. Tapos, ang kulang na lang ng share buyback. Baguhin natin to. Punta tayo sa paint. Yan, gawa tayo ng share buyback. Yun. At gawin natin 11 kasi sobrang laki nito. Yun. Tagal na. Medyo matagal ng konti. Yan. So, lagay natin dito share buyback. Buybacks with S. General buyback. Share. Is share. Ngayon 1923 ganun. AGI SSP to eh. $245. Kumusta na kaya to sa SSP? Kasi kahapon, parang binalikan niya lang yung pag-move niya up, move up niya nung Friday. So, yun, may mga lesson din tayo nakukuha dun, guys. Yan.
Si AB medyo malaki yung ano niya. Ano ba? Bakit? Masyadong magmamadali ah. New share buy ko na malaki. Kahapon. Okay. Punta tayo dito. Out na natin to. Ito dito natin siya ilagay. Tapos right click. Tapos ito pindutin natin yan. Para malagay natin siya. Hello. Baka pwede ko nang ilipat yan. Saan ba yun? Yun. Tatanggalin natin para mailipat natin siya dito sa baba. Okay? So, ganun lang kasimple yun. Paliitan natin. Yan, no? Huwag masyadong maliit. Palakihan natin ng konti. Tapos, eto. Yan, di ba? Okay? Control save. Control save and X. Okay. X na natin yung mga hindi kailangan. So, anong objective natin? Market review lang tayo ngayon. Okay? What are we gonna do is may broker lang tayo. Tingnan natin gainers, losers. So, na-segregate na rin natin. Naayos na rin natin. Ito yung day change niya. So, ito sa AMI broker natin, may pag-filter to. Kaya tayo gumamit ng AMI broker. Para hindi na natin makita yung, hindi na tayo pindot-pindot doon sa mga basuras, yung mga wala pang 1 million. So, value nito is minimum of 1 million. Pagka wala kang 1 million, hindi siya kasali dito sa filter natin. And yung may highlight na green dyan or colored na green dyan na linya, yan ay 4% pataas. If either 4% pataas na negative or positive, mayroon na siyang naka-highlight dyan na green or red pag negative. So ngayon, puntahan natin to gainers. May dalawa lang tayong gainers. So, check natin guys. So, itong mga gainers natin, ito katulad nito si Annie. Si Annie kasi ay bounce ang nakikita natin dito, no? Pang bounce ang datingan niya. Si Ali ganun din. Kumbaga nag-bounce lang siya dun sa area na nakikita natin support. Tingnan natin kung anong next na gagawin niya bukas. Basta yun lang yung tingin natin sa kanya guys. Yung pag-bounce niya today. So, ayan o. Dapat green kasama si green dito pero hindi nakasama si green kasi bumalik siya sa price kung saan siya, yung last price niya kahapon. Pero umangat din yan guys, mga 3%. So, mga pang-bounce yan. Yan yung mga bugbog talaga na binabagsak. Sila yung umangat. Lalo na si All HC kanina. Lakas din. Sobrang lakas. Tingnan mo tong volume na binagsak niya kahapon. Binawi niya lang ngayong araw na to. Same lang din. So, yan. Nag 7% pa yan si All HC. Tapos ito si Annie nag 6% yata. Hindi ako nagkakamay. Mga 6% plus. Tapos si Green nasa 3% plus to 4 yata. So, yun. Hindi pa rin naman mga pangit to. Si Green lang. Medyo red lang siya ngayon. Pero same price as yesterday pa rin naman. So, kung una kong tingin, sila yung pang-bounce na tag dito. Sila yung nagcapitulate. Yun yung structure nilang tatlo. Sila yung nagcapitulate. So, wala mabili. Siguro ito. Next. Ito si PLC. Unahin natin yung mga losers guys, no? Ayan si PLC. Mamaya ang kwentuhan natin talaga dito is mamaya talaga. Kasi nga, kumpara natin. Ay, actually, hindi na. Ngayon na pala. Diba nakwento ko sa inyo kahapon? In-out ko na to siya sa 0.64, ganyan, around that area. So, parang break-even lang ako. Sabi ko, hindi ko na to, hintayin na i-cut loss niya ako or i-break even niya ako na totally doon sa area kung saan ko siya binili. Out ko na kasi nga hindi ko gusto yung candle niya nung Friday. And then kahapon nag-hope pa ako na kahit konti mag-hope pa ako na baka balikan niya yung 0.68 pero alam ko sa sarili ko hindi maganda yung candle niya last Friday and this one yun yung doji. This one inverted hammer. So, 'di ba para martilyo na nakabalik ko. So, yan. Sabi ko, hindi ko na siya babalikan. So, kahapon, ito, malakas pa rin siya kahapon, guys. Even kaninang morning, malakas pa rin. Pero, ayan, binenta talaga kanina lang. Sobrang binenta. So, yun.
hindi agad ako pumasok, buyback kahit maganda na, hindi ko ina-anticipate na maganda na to. Sabi ko pangit to market. Pero sabi ko nga, kaya ko siyang i-buyback. Even na medyo nalugi tayo kasi pera na naging bato pa nung second na set na bili natin. So sabi ko yun. I mean, inaano ko lang, kinikwento ko lang kung ano yung nararamdaman ko ng mga araw na yun. So yun, ito yung mga nararamdaman ko. So ngayon, masaya ba? Kumbaga, hindi naman ako ipokrito na sabihin ko hindi ako masaya. Hello, masaya ako dahil kahit papano, hindi ako ganun ka-greedy kahapon. In-out ko, sabi ko okay lang, umangat siya. May hurt ako kahapon kahit nung, sabi ko pag alis ko, dapat bumagsak na siya. Hindi guys, hindi bumagsak. Tibay niya, binabalikan. Bumagsak ng mabilis, tapos tibay niya, binabalikan niya kung saan ako bumili. Much higher pa doon sa kung saan ako nagbenta, mas higher pa doon. So ibig sabihin parang kumita pa, 'di ba? Pero yun, sa afternoon doon na nagpakita na red nga siya. Tapos today naman iniisip ko, uy, binabalikan. Nag-point ano pa to? Ayun oh. Nag-point 64 pa to. Pero wala. Hindi ko na nakita kung paano talaga siya nahulog. Nagulat na lang ako. Pero basta ang alam ko 3% siya. Gulat na lang ako. Baka mamaya pwede nating silipin. Or ngayon na. Excuse me. Ito yung mga reasons bakit ko binili, bakit ko inano. Dito ako bumili, dito dapat yung benta ko, pero dito ko na siya nabenta kinabukasan, and that was yesterday lang. So, sobrang mali ko dito guys. Isang swing lang to. TP na sana ako. Pero, eto sa area na to guys. Alam kong pangit na yung itsura niya. Out na kaagad ako. So, anyway. Yun. Masaya ba ako? Siyempre, natuwa ako sa sarili ko. Dahil, una-una, hindi ako nalugi. Real talk lang yan. Hindi ako, sabi ko nga, hindi ako nalugi. And, pangalawa, hindi ko pinili din agad. Kasi sabi ko, dito ko siya bibilin. Pero hindi ko siya sinalo. Kumbaga, para may changes sa buhay ko ngayon. Hindi ko siya sinalo. Sabi ko, magwe-wait na lang ako na mag-low volatility. Tapos saka ko na lang siya pasukin. Kasi ini-expect ko sa kanya, 1, 2, 3, dito lang siya. Pero baka bukas maayos na siya. Parang ganun. Baka naka-doji ito ngayon or something. So, yun. Malakas yung selling pressure niya today. Baka create na naman to ng range, guys. Baka ganun yung gagawin niya. Magre-range muna siya ulit. So, may ganun siyang ugali eh. Baka balikan niya tong DB50 niya, previous DB50 niya, bukas. Or, dito sa DB200, ay sa EMA 200. Baka ganun. Tapos, saka range na naman ulit. So, yun. Masaya ako dahil kahit pa paano naiintindihan ko. Tsaka, fresh pa yung pag-aaral ko kay Nawanis, ganyan. Mas lalo akong na-refresh dun sa mga pinag-aaralan ko dati. So, yun. Lotto. Again, ito naman, proud din ako sa sarili ko. Kasi kanina, ito, nag-above pa siya sa kung saan dapat yung, yung kahapon, diba? Sabi ko, uy, naisuan to. Kaso lang kahapon, 700. O yun, 600,000 lang yan. So, wala pang 1M. So, sabi ko kahapon, saka na ako mag-ano yan. Wala kasi siyang 1M, kaya stick na lang ako doon sa Although, pwede ko pang ito kasi liquid naman to. Kaso lang, ang ini-expect ko sa kanya, ito kasi ay galing sa maraming volume na nagtitrade. Tapos, kahapon, di siya man lang umabot ng 1M. Ganon. Even though na nag-selling, di ba? Kahit papano, meron dapat 1M. Yun yung, ini-expect ko kahapon. Tapos, sabi ko, kung nag-1M to, nakabili na rin sana ako nito. Kung dito banda, no? Nakabili ka dapat dyan. Kaso lang, yun. Di ko na pinansin kasi wala siyang 1M. Yun naman, medyo natuwa naman ako sa sarili ko. Dahil, hindi ako nag-take ng action dito. Tsaka, ba't ako mag-take ng action? Hindi ko nga siya nakita kanina anong ginawa niya. Nakafocus lang ako dun dito sa 5 na nasa watchlist ko. Okay? Ellie, wala, normal talaga na ganun ang gagawin. Itong mga to, normal to. Ito si PLC, normal na mayroong pag-pullback. Di ko lang expect na ganito yung kalalim yung pullback ni PLC, pero kaya niya yan. Kasi syempre, ano ba naman tong stocks na to? Kaso lang, ma-volume siya eh. Sabi ko nga uy, ma-volume to, pero nakaya niya. Anyways, yung ganun. So, ELI. PXP, anong gagawin nito? Ayan. Tuloy-tuloy pa rin si PXP, guys. Tingnan natin kung saan dapat
So, ang next na hatol sa kanya, ano to? 0.8? Imposible. So, dapat sa dos, pwede sa dos to. Pero hindi yung ganun. Maybe somewhere mga 285. Pero hindi natin alam guys kung anong ano niya. Lagyan na lang natin ng linya. Sa 3. Okay. Lagyan natin dito sa bandang mga 3, mga 2 something. 2. Nakalagay dito is 285, mga 3. Ganyan. So, whole number kasi. Pero, yan. Tignan natin kung anong gagawin niya. Pero tuloy-tuloy siya. Okay. Even though na kunyari gusto mo yan, hindi ka pa rin pinagbigyan kasi nga hindi niya man lang na bike yung DV50. Pero, yun. Malaki din yung negative 5% sa kanya. Pero, intact pa rin naman tong ano niya. Hayaan natin siya. FNI, again, gusto ko talaga nakikita sarili ko na naiintindihan yung ginagawa ko. And yun, sabi ko, ina-expect ko rin sa kanya na baka bumaba lang din to kasi nga, syempre, mabilis yung pag-angat niya. Pero, hindi ko ibig sabihin na bearish na yan, capitulation na yan, no. Baka mag-create pa ng isa pang box dito. Pero, ayan, katulad ng ginawa niya ngayon, 1, 2, 3, medyo malaki sigurong box ang gagawin niya. Ngayon, katulad nito, malaki ang range ng candle niya ngayon. So, maghintay tayo bukas kung anong gagawin niya. So, sa next day pa natin ito gagalawin. If ever na gusto natin. Okay? Ganun ko siya na, si AP, yes, proud din tayo sa sarili natin kasi hindi nga natin ito nagustuhan. Hayaan lang natin siya muna dyan. Okay? Kung sa weekly naman, down din naman siya. 'Di ba? So, hayaan natin kung saan siya pupunta. Di ko talaga alam kung ano yung pinaka-reason nito guys. Pero yun lang yung nabasa ko dahil sa pag-share buyback niya, baka hindi kayanin or if ever na, parang pagkakaintindi ko, yung share buyback niya, kasi nag-share buyback siya, pagka nasobran siya ng share buyback, baka hindi niya ma-accommodate yung dalawang pagpipilayan. Hindi siya makakasali sa pag nagkulang siya sa PSEI. So, ba, mamili siya, share buyback o itong pag-maintain niya sa PSEI. Pero, yun lang yung pagkakabasa ko. Saan ko ba nabasa yun? Investa. Yun lang yung pagkakabasa ko. No? Kung yun yung pagkakaintindi ko dun sa, parang babaw, no? Imposible naman na magpapatanggal siya sa PSEA. Parang for me, imposible naman kasi parang opportunity to ng mga company na mapasali dito para bilhin. For me, pwede may reason pero baka binenta talaga to ng mga fan manager, mga ganon, yung mga malalaking company, mga insurance, mga ganon. Feeling ko lang Kasi at saka, sumali pa dun sa FTSE rebalancing. So, ibig sabihin, nung last Friday, FTSE rebalancing, tapos dun siya nag-inarte. Baka dahil dun. Ano ko lang yun pagkakaintindi ko lang, baka binawasan yung, weight niya dun sa FTSE. Baka lang. Hintayin ko si Madam April. Okay? Again, tingnan natin. So, yan, big range. Kung ano man gusto nating bounce yan, wala tayong gagawin bukas, guys. Hayaan natin kasi yung volatility sobrang laki. And this one, ito, buhay na buhay pa rin naman. No worries pa rin naman. Pero, kung anong gagawin niya, malaki pa rin na candle to. Hayaan muna natin siya. Yan, expected. Ito, ganun talaga, nasa baba siya. Ito, normal lang siguro. Normal lang to sa kanya. 'Di ba? FNI, expected pa rin, pero sobrang mas malalim yung niya, okay lang yun. Siguro dito, tingnan natin kung anong gagawin niya. Pero as of now, wala tayong gagawin sa kanya. Ano bang gagawin natin sa kanya? Kundi maghintay na lang tayo na magkaroon siya ng low volatility. Tapos, excuse me Tapos pag-aaralan na natin kung paano yung move niya. Para next time, makapasok tayo, makasama tayo. So, AP, ganun din. Si AP, hindi pangit yan kung investor ka. So, hihintayin natin yan. Kasi nga, andito siya sa dividend play. Tingnan ko lang kung isa siya sa, 5.30%. Dito siya sa 5.30. Ang exage nung naglagay ng SCC, 12.9%. Oo. Parang exage. Cool nga, nagbigay nga.
Nasa 12.9% pero hindi ganun kalaking, anyway. So, yun. Paano kaya kinompute ni, ano yun? Tsaka nag-move din naman si SCC. So, eto yun guys. Eto yun, di ba? Sobrang bilis eh. Too fast eh. Pero, syempre, pag too fast, yan oh. Too soon din yung pag-angat siguro nito. Laki eh. Saan ba to aabutin? Diba? Ang bilis niya tingnan natin kung magre-react siya kasi dito na siya sa 30 level. So, ano ba ang 30? Whole number. Although, 30.40 yan. Pero, kung arte yan, baka mag-weak lang yan. 30 level pa rin yan. Tapos, TB50, big range pa to. Tama ka, dudes. Head and shoulder nga weekly. Matagal ko na palang may box ako dito. Ito. So, kung uptrend lang, daily, ganyan, uptrend, nasira niya talaga. Nasira niya. Pero hayaan natin siya. Ngayon, ang focus natin, better din to, maganda tong para sa dividend. Kailan ba nagbibigay ng dividend to mga kapatid? So, every March. So, pasok na to sa level natin, guys. Every March siya nagbibigay ng dividend. Ano pa ba? Isang beses lang, no? Saan ba to? AP? Ba't wala ka dito? AP. So, every March si AP. Okay. 9. Tama ba? March, AP. So, every March nagbibigay ng dividend to. So, yun. Kung magkano ba, tingnan natin guys, compute natin. Dudes, kung mararapatin mo, kung tatayo ka lang men ha. Internet. Ano? Excuse me. Ganun ba? Ligo ka. Ang workaholic kasi nito eh. Tapos, kunyari, magkano? Ano na? Okay. Huwag kang mag-alala pagpasok mo, siraan kita dito. So, yan, 145. Ito, nung nakaraan lang, lumalaki, 187. Pero last year, the other year, 145. Kailan ba yung, tingnan pa natin. 2 beses lang ba siya nagbigay? No. So, 85. Ano pa ba? 85. So, nasa 1, di ba? So, ilagay nga natin na yung binigay niya last year, yun din yung ibibigay niya this year, 1.80. Wala na yung 7. Calculator, where are you? So, kung 1 point, ilaw duda, mamaya. Okay. Kung 1.80, i-divide natin kung magkano to ngayon. 30.40. Ita-times natin sa 100. Ay, ano ba to? 3% ba? $1, 1 peso, divide 30.40, kung magkano yung price, times 100 equals 3.2. So, 3.2%. Okay, 3.2 lang. Papatingin yan. 1.87. Kunyari, 1.87. Dami ko na palang calculator na binubuksan. Takti, ba't hindi siya nagsasabi? Patay ka dyan. Ang dami guys. So, ibig sabihin, nagagamit talaga natin. So, 1.87 divide natin sa 30.40 times 100. Oh, is this real? Ulitin natin guys ha. 1.87. I-divide natin sa 30.40. Ta-times natin sa 100. 6%! Dads! 6% guys. Totoo ba yun? Teka lang ha, ulitin natin. Bakit mali yung computation ko kanina? 1.80. Kunyari, 1.80. 30.40 times 100. Ang laki nga, guys. Panalo. Watchlist kagad to. AP. Yun, no. Malaki din kasi, unang-una, power to, guys. Pero, siguro, kaya siya bumabagsak, may dahilan ito. March pa naman yun, so 6 months from now pa yan. Tingnan na lang natin, hanapan na lang natin kasi kahit dividend yan. Tingnan natin, March pa yan guys, so may 6 na buwan pa. Hindi katulad nila SEC, DMC, next month na.
'Di ba? VLL, SMC, next month na 'yan. So ngayon, okay, ano ba yung next na ano? Ay, LPC this month. Si Pirit this Friday. LPC, yun lang. LPC lang nakita, CPG anyway. So, yun. So, ano ba nakikita natin ngayon? Wala tayong nakikita kundi super bearish talaga yung mga candle na binibigay niya ngayon. Tingnan natin kung saan pupulutin yan bukas. Pero as of now, very bearish talaga. Diba? Okay. Digay ako ng digay kasi nakainom ako ng kape. Yun, AP. So, saan natin siya hintayin? Actually, maganda na yun guys eh. Wala nang hintay-hintay. Kalat na. Dito, 28. Bakit kaya? Bakit kaya itong 28 ko kakaiba yung sa akin dito sa... 'Di ba? Iba yung dito. At saka dun sa... Ayan. Tingnan ko nga. Iba eh. Iba. Ayan o. 28 din naman to. Pero why is it na hindi ko nakikitaan? Bakit DB50 dito? Ah, big range! Hindi ko na pala inano yan. Big range. DB50 rin pala ito. So, yun. If ever na ginanon ko siya, yan, DB50. So, pwede kong tanggalin to guys. Yun oh. Tanggalin natin yan. Kasi, total, nag-ano na rin naman siya dyan. Bida-bida siya dyan. VNA niya yan. Baguhin natin. See? Yun oh. Big range. Yun. So, yan. Tingnan natin kung anong gagawin niya bukas, guys. So, yun. JGS, yes, isa din to sa proud ako sa sarili ko na buti hindi ko to pinili, ano. Hindi ako bumili dito kasi mura na, yung ganon. Ganon kasi akong arte din eh. May ganon akong problema sa buhay. So, hindi natin nagawa yan. Lakas pa rin ni Plus. Si GT ka po eh. Ito. So, okay. Aha. So, tapos na tayo sa gainers, losers. Ngayon, punta natin yung value. Tago muna natin to hanggang dito. Yung value kasi, dahil lang dyan, bakit natin ginaganyan? Gusto kong makita kung sino yung pinakamalaki ang volume or value traded for the day. Kasi napansin ko to, paulit-ulit no? Pero napansin ko kasi ito dahil kay MPI. Actually, hindi ko na to pinapansin before. Dahil kay MPI, sabi ko, bakit ang laki ng volume ngayon? 3 billion lang dapat yung value traded for a daily. Yan lang yung minimum sa ngayon ng PSE. Pero dahil nag 9 million, nag 12 million siya, 11 billion. So, bakit kaya? So, si MPI nakita ko kasi for delisting. So, ngayon, sinasama na natin. Nasaan yung volume ngayon? So, ito, industrial. Inuna natin industrial. So, sa industrial, malaki. Sino ba si industrial? Ba't ang laki? Okay, sino to? AP pala. Industrial pala si AP. Kaya, no? Industrial. CNPF Industrial. Mir Industrial. Okay. So, CNPF, syempre, panigurado siya yung industrial dyan. Malaki kasi din yung, ano niya, tago muna natin, ha? Okay, ito tingnan natin. Industrial, malaki. Tapos, ito, si Holdings. Medyo, ano talaga, property talaga. Kahit papano naman, guys, okay. Ito lang yung kwento ko na, even though na pangit yung ginawa ni property, 'di ba? Kahit pangit 'yan, ang ano pa rin natin, atake pa rin natin diyan is support pa rin siya, nasa support level siya. Kahit pangit ang ginawa niya ngayon, 'wag nating isipin na pangit din yung gagawin niya bukas kasi
or yan na yung last kasi nga support na sa support level pa rin siya. Tanggalin nga natin to. Yan, nasa support level pa rin siya. So, yun. Yan. So, patingin nga. Yun. Support level niya pa rin to. Pero, meron pa rin siyang kaka-ISO support, guys. Yan yung body niya. Meron pa, guys. Yun. Yan yung support level niya. Anyway, property, mining. Okay, normal lang naman ginawa ng mining. Si financials, unti-unti talaga siyang bumabagsak. Services, ganun din. So, AP, hintay natin sa banda 30 na guys, no? Pero 28 tingnan natin. Pero baka mag-react sa 30. Tingnan lang natin, guys. At least maganda na yan. Mura na yan, guys. Natin anong gagawin niya. Laki pa naman itong magbigay ng dividend. Pero, let's see. So, anyway, yan. Tapos, 2 beses pa sa isang buwan. Excuse me. 1.45. 3. Oh, parang 10% ka sa isang buwan. Nice one. No? 1.45 plus 1.87. Lagay natin. 1.45 plus 1.87. Okay. Divide 30.4 times 100. Oh, see? Parang labas almost 11%. Pero let's see. So, okay. After ni AP, BDO, si Ali malakas din. Yung volume ni Ali, medyo pinasag ni Ali yung ano natin. Niisip natin sa kanya na support level. Ganun sa S&P, CNPF, wala. Tigbay. CN. GT Cup, yun din. BPI, normal lang. MP, MBT, uy. Ang ginawa ni MBT ay hindi slanting, kundi this one, no? Yan. Malayo rin. Pero let's see. Ayan, malakas pa rin sa SEC. Even daw na dami na MIR, malakas din. TEL, SM, JFC. JFC maganda rin to kasi sa Saturday, sa November na yung ano niya. So, RCR. RRHI, guys. Hindi ginaya ni RRHI, guys. Out na natin to para hindi madumi. Yan. Wala, guys. Sinira niya na talaga. Out na rin natin to. Dito na lang natin ilagay. Yan. Wala, guys. Ito. Yan. Diba? Tanggalin na natin yan. Ito na lang. May ulam ba sa inyo? Ba't ka nandito? Tanggalin na natin to, guys. Yan na yung ginawa niya eh. So, what's next? Anong next nito? Anong next? Oh? Yan na yan? Hindi nga. Ito yung monthly niya. Wow. Kakatakot to. Guys.
Kakatakot ah. Ay. So, RHA. Ito na yun. All time daw na yan to. OMG. Naku, all time low na pala niya to. Dapat makita ko to, guys. Hindi ko napansin. Yan. All time low na niya to. Sana pag nag-move sila, makasabay ako. 2, 3, 4, 5. All time low niya na to, guys. So, ina-expect natin bukas mag-move siya. Tingnan natin if magbabounce siya bukas. Grabe. Balik tayo dito. So, next si PLC, laki din ito. So, PLC, All HC, JGS, yan. Di na rin kinaya ni AC kanina. RLC nahulog din. Bloom, steady lang. Si Milcon steady lang din. With this kind of volume, pero steady lang siya. ICT, Emirates, Plus. Lakas ni Plus ah. Nickel. Ayun. Fruit. DMC. Segway. Okay. So, tapos na tayo dyan. Gainers, loser. Hindi. Net foreign tayo, guys. Importante din sa akin kasi ito net foreign, guys. Kasi parang dito ko na, diba, sabi nga ng call, ang Pilipinas, bali driven ng mga foreigners yung market natin. So, noon yun. Pero ngayon, baka nag-iba na kasi more Pinoy na lang tayo ngayon eh. So, ngayon, ang gagawin natin, ganun pa rin, tingnan natin. Sobrang konti nung nasa gainers, guys. As you can see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, tingnan naman natin yung losers. Sobrang dami, guys, hanggang dito. Pero hindi itong kasing dami talaga na dati. Unahin natin yung gainers. BDO, okay. Binibili ng foreign. JFC, binibili ng foreign. Of course, si JFC dahil sa divs to. Maganda tong dividend nito. Pero maliit lang yan. Pero nasa support pa rin naman. Kaya okay pa rin. SM, hindi ko gusto muna si SM. Si AAV, ganito yung ginawa niya today. Ano ba? Okay. May paghinto siya today, no? Steady lang siya dyan, ha? So, naririnig ka dito. Ayan. So, ito yun, guys.
Si AAV. Ano ba ang itsura ni AAV? Okay. Kahit papano guys, mas maganda pa si AAV kumpara kay ayun. Ito yung talaga yung nagpapabuhay. Ayun. 'Di ba? 'Di ba tama? Hindi talaga dapat winawali wala tong ganito, no? Sobra, oh. Ayun. Yun naman pala. Yun naman pala. So, symmetrical? Para saan? Angat ba yan? Bagsak ba yan? It looks like bagsak pa. Pero, yan. Yan muna. Yaan natin siya. Hintayin natin si PSC nasa support. So, si BDO-JFC, Mir SM, SCC, binibili, Globe. Okay, nagpapakitang gilas si Globe today. Keeper. Hindi talaga. Tapos, RSC, medyo binagsak. Okay. Tapos, RLC, plus, UBP. Medyo hindi ko lang gusto si UBP. Yun nga. Nice one. Kaya naman pala maingat si UBP dito kasi 200 to. 200 area niya to. Okay. 200 area niya pala sa weekly. Okay. No, I know. Kaya hindi talaga siya bumabagsak. Anyway. Si Mac. Una nag-down trend pa eh. Tapos sabay angat. Mac, Ew. Tapos P-Gold. Yan, mga ganyan. Mga binibili ngayon. Cebu Pacific. Dito. Okay? So, yung mga binibenta, number 1 natin dyan si AP. Lakas ng bentahan ni AP. Number 2, Ali. 2 days na to. Oo. 3. Di pala. Hanto ka. Tapos, si GT Cup, babalik, si NPF, binibenta din tayo sa SMPH. Ito, JGS, Bloom. Ito, si GSMI. Yan, LTG, DNL, ICT, yun. AC, ito, MWC, ARIT. Tapos, ito, FGen. Tapos, ito, sino to? Si RRHI. Yun lang. FB. Pwede pa rin naman ako bumili kay FB. Converge. Ayun. SECB. Ito yung mga binibenta guys. FNI. Yan. Kumusta si Beng? Bumagsak. Okay lang. Near 2 pa rin siya. Parang malakas siya sa 2. 2-ish area. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, segregate naman natin to. Yan. Itago na natin yan. Segregate na naman natin. Yan. At saka ito. Yun. So, isegregate natin. Lagay natin kung may bahay o wala. Okay? BDO. So, si BDO, dito lang natin nilagay sa bounce yan. Si NPF. Actually, si BDO ay nasa alpha, no? Although, pwede pa rin naman. Ayoko lang sa kanya. Kay Ami Broker, ang ano niya dyan, alpha. Ang ayoko lang sa kanya, kasi nga, na-break niya itong trend line niya. Super lakas nito, di ba? Na-break niya yung trend line niya. And then, below 3 EMA siya. So, next na lang. Marami pa naman dyan iba. Ito, CNPF. Yan. BPI. Okay pa rin naman. Mir ICT, GSMI. Alpha yan. DTB. Okay. EMI. Alpha Blues. Diba?
Bakit ko pahirapan sarili ko? Ito, heaven. Lagi may, ano, yan. Diyan si heaven. Sirit. Okay, dyan si Sirit. Makiat ba? Yep. Okay. Plus, nasa taas pa rin naman. SSP, yun pa rin naman. Mamaya. Tama ba? Lotto. Dito sa watchlist. GT Cup. Okay, as usual, meron talagang pagbalik guys. Kasi kung weekly guys, tingnan mo, 200 yan. Kaya expected. EW ganun din. Baka bukas mag-aano yan. Kasi 200 babalikan. SCC, yep, dyan lang yan. So, itong tatlo dito, may mga bahay. FNI, yep. Nice one to. Dito pa rin yan. Alpha pa rin. Yan, tingnan natin. Yun, ito, watchlist. Yan. Ito, hintayin natin to sa bounce guys. Dito yan. Ali, ayan natin si Ali sa DB50 pa. Buhay pa yan. SMPH wala na. Mamaya pa to. Tapos si Tel. Mamaya pa. Nakatulog ako. SM, wala tayong pakialam dyan. JFC, yes. DB50. Yan. Bounce na rin natin siya. Below na siya sa 200. Yun lang hindi ko gusto guys. Pero DB50 okay pa rin yan. No. Ito, bounce natin to guys. Support pa rin naman siya. Major support pa rin to. 'Di ba? Pero lagay natin sa bounce guys. Bounce tawag ko dito guys. PLC. Meron naman tayo niyan. All HC. Nasa bounce. JGS. Yup. No. AC. No pa rin. Diyan lang naman to. AC. RLC. Ganun din. Si Bloom. Dito yan. Alpha natin yan. Wilco. Dito yan sa support. Binili natin yung kahapon. Emrit. Wala. Nickel. Wala. Major support lang. F. Dito yan sa watchlist. Sakit na ng pet ko guys. After nito, magpapahinga lang ako konti. LTG. Wala. LTG, sabi nila malaki daw ang dividend. Pero, pag ganito tsura, wala. SECB. Support pa rin naman. Kahit pa paano, lagay pa rin natin siya sa support. Tapos, UBP, support din. Ganda pala tong UBP sa weekly, no? Nakaupo sa 200. Kaya pala ayaw bumagsak. Tapos, ganun din. AAV. Diyos ko, si FJ nasa watchlist natin to ng mga nakaraan. Bumagsak siya, guys. So yun. Ayan, sinira niya yung symmetrical, tapos bumagsak siya. Yan. Yan ang ugali niya. Ayaw niya. Kaya hanapan na lang natin ang gusto niya gagawin dito. Baka pag ganun ang gusto niya. Diba? Baka dito Tingnan natin. FGen. Tapos DNL. Yun. Wala. Meg. Okay. Dyan lang. AGI. Intact pa rin naman. Watchlist. MWC. Same lang. Intact pa rin ako. Pati yung trading ko. Keeper. Si Keeper ay nilagay ko ba sa bounce si Keeper? Yep. Nilagay sa bounce. Tapos, lagay natin dito guys. Sa, watchlist. Kasi, pa rin naman to. ASEN, wala. ARIT, support. Diba? Dito, wala. Ani, bounce. Where is the bounce girl? Yun. FCG. Sus, kung dami ko pang emotion kanina dyan. Wala, mga tiyan. Kahapon pala. Pero, yan yung ginawa niya. Pero, tingnan natin hanggang anong gagawin niyo. Wala yan. Wala. Bounce yan. Wala. Bounce din yan.
Mac, yun. Wala pa rin. Wala. Wala. Grace, nakatulog ako. Gusto mo na. Saan ka pa? Nagtitrigger na. So, lagi ko itong ginagawa, guys. Gusto ko talagang check kung ano yung ginagalaw nila. Kasi mas doon ko siya naiintindihan eh. 'Di ba? Yan. Si Prim, okay. Nihintay din naman natin ganun ang gagawin ni Prim. PXP, syempre wala muna tayong galaw dyan. FMETF, wala rin. SGP Home, wala rin. Negative pa si Home ngayon. Eto, wala rin tayong gagawin dyan. Uy, kanina APL negative 5 ba to? Oo. Lakas ah. Anyway siya. Major support, yep. FLI, no. Ito, yep, alpha. Galing, no? 1M din, no? Galing ah. Walang ginagalaw. PX, laan mo siya. Yan, yan. Sa alpha pa rin naman. This week ko na yun. Uy, may pag-breakout, may pag-upo dyan. Alam mo anong difference nito? Ito kasi siya, fair value niya 350, pero hindi siya naka-hold. Yun lang, hindi siya naka-hold sa Call Financial. Pero fair value 350. Musta naman? 1M din. Nice one din. Dito sa area na to, nagwa 1M siya. Kasi nga, yun nga eh. Ano kayo meron? Tingnan natin kung merong dividend ang MM. Pero kung meron maliit, 'di ba? Wala. Ito siya. Yun no. MM. Tapos next ATI. Major support si MM no. Lagyan na lang natin kasi medyo may gusto siya dyan. DB50, yup. At saka dito. Major yan. Hindi ko kilala. So, yan. Dito muna tayo. Okay, nagawa na natin yan. So, guys, tapos na tayo ngayon sa pagma-market review. Kumbaga, na-segregate na natin. Mamaya, gagawa tayo ng watchlist. Okay, watchlist na tayo mamaya. Tapos, after watchlist, crypto, magki-crypto tayo, watchlist tayo. Ayun. After nyan, sa crypto naman tayo mamaya. So, ito muna. Tapos, magjo-journal para tayo. Journal sa mga binili, binenta, ganun. Ano pa ba? So, refresh lang tayo ng mind. Stay put lang tayo. Pahinga lang tayo mga 30 to 1 hour. Tapos, balik tayo. Watchlist, tapos journal, tapos balik ulit. Yun lang. So, next time, mababawasan na yung emotion natin. So, yun. Sige, bye-bye!